Kamusta na muli, kaibigan? At salamat sa Panginoon dahil alam ko hindi niya tayo pinabayaan. At anuman ang patuloy na sitwasyon natin, ang Diyos pa rin ay makapangyarihan, ang siyang gagabay sa atin at magdudulot ng malaking pag-asa. At sa pagkakataong ito ay nais kong magbigay ng kalakasang espiritual at naniniwala ko na kalooban ng Diyos na tayo ay mapalakas. Ang aking ibabahagi ay yung pagpapakain o mahimalang pagpapakain sa 5,000. Ang katotohanan niya, sabi ng pag-aaral, hindi lamang po 5,000 yung napakain dito. Kung ang nabilang lang po kasi yung mga lalaki. So kung may mga babae pa at mga bata, sabihin na natin nasa 15 to 20,000. So umpisahan ko sa Matthew chapter 14 verse 13. Nung marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. So napalitaan ng Panginoong Jesus na itong si John the Baptist ay namatay. Ginawa niya, pumunta po siya, nag-isa. Nagsarili po siya. Ibig sabihin, nagdalamhati po siya. No, nalungkot po siya. Subalit, habang nandoon sa kalagayan na yun ng pagdadalamhati, ay yung mga tao naman, lagi siyang hinahanap. Sabi dito, basahin lang po natin, no? Hinahanap siya ng maraming tao. At nung makita ng Panginoong Yesus yung mga tao sa dalampasigan, napakarami po. At napakaraming tao doon, nahabag siya sa kanila. Okay? At pinagaling niya ang may mga sakit na dala nila. Makikita natin dito, kaibigan, kung may sakit ka man, may karamdaman ka, sa Diyos, may divine healing. Kaya kanyang pagalingin. God can heal you. Amen. Magtiwala ka lamang sa Kanya at patuloy na manalig na ang Diyos ay nagpapagaling. At nang dapit hapon na sa verse 15, lumapit sa Kanya yung mga alagad. Sinabi na nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. So, sa daming ng taong ito, nasa remote area po sila. At ang problema, aabutan na po sila ng gabi na gutom, walang pagkain sa lugar na yon. Kung may pera man sila, kailangan pa nilang maglakbay. Kaya nga sabi ng yung problema ngayon na kinakarap, ito yung solusyon ng mga disciples. Kaya pauwi na natin yan. Umuwi na sila. Ganun, humanap sila na makakain nila. Pero iba po yung solusyon ng ating Panginoong Yesus. Ang solusyon ng Panginoong Yesus, manatili ang mga tao doon. At ang sabi niya, pakainin niyo sila. Sa pagkakataon na yon naman, itong si Andrew ay may nakitang lalaki, batang lalaki na may 2 isda at 5 tinapay. So, sabi nila, meron tayo dito, dalawang isda, 5 tinapay. Sabi ni Philip, mabilis si Philip sa pagkalkula. Sabi niya, hindi sasapat ito. Kahit yung kalahating taon ng pagtatrabaho ang kalahating taon na pagtatrabaho ay hindi sapat para pakainin ng lahat ng ito. Napaka-imposible. Kaibigan, sa ating isipan, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya niyang gumawa ng himala. Sa oras na yan, kaibigan, ang sabi ng Panginoong Yesus, anong meron kayo, ibigay niyo sa akin. Ibinigay yung 2 isda,
Ibinigay ang 5 tinapay. Ang ginawa ng Panginoon, itinaas niya at nanalangin sa Amang nasa langit. Pagkatapos niya magpasalamat, ibinigay sa mga disipulo at sabi niya, pakainin niyo ang mga tao. 15,000 at mahigit pa nakakain, nabusog, hanggat gusto nila, pwede silang kumain. At hindi lang yon, nasatisfy sila, sabi, basahin pa natin. At meron pa pong natira. Alam niyo po ba yung blessing ng Lord, kalooban niya na pagpalain ka? Bakit? Kasi sabi, I will bless you so that you will be a blessing. So may dahilan po mga kaibigan kung bakit ka ibibless ng Lord, para maging daluyan ka ng pagpapala. At kung ano man yung meron ka ngayon, iniisip mo, maliit lang na bagay itong ginagawa na meron ka o ginagawa mo. Pero kapag ibinigay mo sa Diyos, mga kaibigan, malaki ang impact nito. Sa 2 isda, 5 tinapay, kaibigan, marami ang nabusog. At sa panahon natin ngayon, gusto mo ba ng feeding ministry? Kasi ang Panginoong Jesus, meron po siyang feeding ministry. Nakakapaka laking ministry po. At hindi lang yon, pwede kang magpakain ng maraming tao. Hindi lang tinapay at hindi lang isda. Ang ipapakain natin, ang espiritual na pagkain. Sapagkat sabi sa Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po ang kanyang salita. Kung binabahagi mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng information. Ang salita ng Diyos ay nagtatransform ng buhay ng tao. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kapag ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, ito'y magbubunga ng pananampalataya. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito'y nagbubunga ng pananampalataya. At paano sila makakarinig? Sabi nga ni Pablo, kung walang nangangaral, ano ang kanilang pakikinggan? Ano ang kanilang paniniwalaan? Kaya kaibigan, I encourage you, hindi lang tayo magpapakain ng physical needs, kundi ng spiritual needs ng mga tao. Nangungusap ba ang Diyos sa iyo? May puso ka ba na kapag nakita mo ang maraming tao ay nahahabag ka? Ano ang gift o anong talento ang binigay ng Diyos sa iyo? Ang isang bagay, kahit maliit, kapag buong puso mong binigay ang oras mo, ang anumang meron ka, ang gift, ang talent mo, ang treasures mo, ang pera mo, kapag ibinigay mo yan sa Diyos, ipinagpasalamat mo, yan ay magiging isang himala sa maraming tao. At magtatapos po ako dito. Naalala niyo po ba si Pedro nung kinausap siya ng Panginoon after the resurrection? At sila'y kumakain doon sa dalampasigan. Sabi niya kay Pedro sa chapter 21 ng John, diba? Sabi niya, Peter, do you love me more than this? Ang sagot ni Pedro, yes, Lord, I love you. Ano sabi ng Panginoon? Take care of my sheep. Pangalawa, tinanong na naman niya, Peter, do you love me? At ang sagot na naman ni Pedro, you know, Lord, that I love you. Anong sagot ng Panginoon? Feed my lambs. Pangatlo na naman, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro,
Do you love me? Sabi ni Pedro, yes, Lord. You know everything. You know that I love you. Sabi ng Panginoong Jesus, feed my lambs. Pansinin mo yung laging itinatanggumpilin ni Jesus kay Pedro. Take care of my sheep. Feed my lambs. Feed my sheep. Alagaan mo ang mga tupa. Alagaan mo ang mga maliliit na tupa. The children ministry. Kids ministry. Feed my sheep. Mga adult. Nanay, tatay. Young people. Kaibigan, nakukuha mo ba na ang puso ng Panginoon ay nasa mga tupa? O ito yung mga taong nangangailangan ng kalinga, mga taong ating i-ministry? Dalangin ko na magkaroon tayo ng pusong katulad ng puso ng Panginoong Hesus. Na kapag nakita niya maraming tao, lalo na yung mga taong naliligaw at wala pa sa Panginoon, magkaroon tayo ng puso na magpagamit para yung mga taong ito na binihag ng kaaway, na binulag ang kanilang spiritual eyes and their spiritual understanding, ay maalis sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon. The greatest need of one person, bawat isang tao, ay ang kanyang kaligtasan, kanyang spiritual life. Manumbalik yung tamang relasyon ng tao sa Diyos. Kaibigan, I encourage you sa oras na to, magpagamit ka sa Panginoon. Nag-minister ka. Anumang meron ka, anuman ang kakayahang meron ka, lahat yan ay mahalaga sa Diyos. Gagamitin ka niya mightily. With God, all things are possible. And God can do miracle. Kaya niyang baguhin ang isang tao. Walang imposible sa Kanya. Babaguhin niya ang ating pamilya, ang ating kaibigan, at lahat mga mahal natin sa buhay. Pero sabihin mo sa Lord, here I am, gamitin mo ako. Amen? So, salamat kaibigan sa iyong pakikinig. Nawa ay nakatulong ako upang magpatuloy ka sa Panginoon. Not by might, not by power, but by the Spirit of God ang siyang kikilos. Hanggang sa muli at iiwanan ko mga salitang ito, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. God bless you.